parang isang putok ng baril na bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napamulat at napalayo sa isa't isa, na para bang nahuli sa isang krimen. Nakatayo sa may pinto si Beatrice Madrigal. Ang kanyang mga mata, na karaniway mapaglaro, ay ngayon ay matalim na parang yelo. Tiningnan nito si Calvin, pagkatapos ay si Cheska, at ang nagkalat na mga papel sa sahig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang perpektong pulang labi. Am I interrupting something? Tanong nito, ang boses ay matamis na maihalong lason. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang bumigat at lumamig. Ang init ng sandali kanina ay parang bulang biglang naglaho, pinalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. Napalunok si Cheska, mabilis na pinunasan ang mga natitirang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ibigla siyang nalantad, hubad ang kanyang emosyon sa harap ng isang mapanuring estranghero. Beatrice, sabi ni Calvin, ang boses ay nagbabalik sa dating lamig, isang mekanismo ng depensa. What are you doing here? Naglakad si Beatrice papasok sa silid, ang bawat hakbang ay may kalkuladong grasya. Hindi nito pinansin si Calvin. Ang mga mata nito, na parang mga mata ng isang agila, ay nakatuon lamang kay Cheska. I could ask you the same thing, sagot ni Beatrice, hindi kay Calvin, kundi kay Cheska. Tinaasan nito si Cheska ng isang perpektong inarkong kilay. Pero sa itsura ng mga papel na iyan sa sahig, at sa itsura ninyong dalawa, mukhang marami na akong namiss. Wala kang namiss dahil wala kang pakialam dito, mabilis na sagot ni Calvin, humakbang para bahagyang harangan si Cheska mula sa tingin ni Beatrice. Ang kilos na iyon, kahit gaano kaliit, ay hindi nakaligtas sa pansin ni Beatrice. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Ngumiti ito, isang ngiting hindi nakakatulong para pagaanin ang sitwasyon. You know, Miss Reyes, sabi ni Beatrice, ang tono'y biglang naging malumanay na mas lalong nakakakilabot. Maybe we should talk. Tayong dalawa lang. Girl talk. Marami ka pa atang hindi alam sa mundong pinasok mo. Tumingin ito kay Calvin. Don't worry, darling. I'll be nice. Bago pa man makatanggi si Calvin, si Cheska na ang nagsalita. Sige, sabi niya, nagulat sa sarili niyang katatagan. Ang pagkalito niya kanina ay napalitan ng isang pagnanais na malaman ang lahat. Kung mayroon pa siyang hindi alam, gusto niyang malaman iyon ngayon. Isang oras ang lumipas. Nakaupo si Cheska sa isang mamahaling coffee shop sa ibaba ng gusali, sa isang lamisang pinili ni Beatrice. Ang lugar ay puno ng mga taong nakapang-opisina, lahat ay mukhang importante. Siya, sa kanyang simpleng damit, ay muling naramdaman na hindi siya kabilang. So, simula ni Beatrice, matapos humigop sa kanyang macchiato na mas mahal pa yata sa isang araw na kita ng panaderya. Nagustuhan mo ba ang kwento ni Calvin? Ang knight in shining armor na gumawa ng desperadong paraan para mapalapit sa'yo. It's very romantic. Parang pelikula. Hindi umimik si Cheska. Hinintay lang niya ang kasunod. Alam mo, kahanga-hanga ang mga de Villa, pagpapatuloy ni Beatrice. They are very generous. Lalo na sa mga taong nangangailangan. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Cheska. Sumandal si Beatrice sa kanyang upuan, ang mga mata'y puno ng kunwaring awa. I'm talking about your father, of course. Natigilan si Cheska. Ang tatay ko. Alam mo ba na ang tatay mo at si Don Ricardo, ang ama ni Calvin, ay magkakilala? Matagal na. Ibinaba ni Beatrice ang kanyang tasa. Your father was a good baker, but terrible businessman. Nalulugi na ang negosyo ninyo noon pa man. At sino ang nilapitan niya para humingi ng tulong? Si Don Ricardo. Ang kaibigan niya. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang buto ng pagdududa na itinatanim sa isipan ni Cheska. Don Ricardo tried to help him, sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng simpatya. He lent him money, gave him advice. Pero matigas ang ulo ng tatay mo. He made one bad decision after another. Sa huli, wala nang nagawa si Don Ricardo, kundi panoorin ang pagbagsak ng kaibigan niya. Ang utang na binabayaran mo ngayon? Iyon ang natitirang ebidensya ng pagiging mapagbigay ng mga de Villa. It was a failed rescue attempt. Para patunayan ang kanyang sinasabi, naglabas si Beatrice ng ilang dokumento, mula sa kanyang mamahaling bag ipinatong niya ito sa mesa. Here.
Kopya ng mga tseke na ibinigay ni Don Ricardo. Mga liham ng pasasalamat mula sa tatay mo. Tiningnan ni Cheska ang mga papel. Nandoon nga ang pirma ng kanyang ama. Ang mga petsa ay tugma sa mga taon kung kailan nagsimulang maging malungkutin at tahimik ang dati masayahing ama. Si Calvin, dagdag pa ni Beatrice, naramdaman niya ang responsibilidad na tulungan ka dahil sa pinagsamahan ng mga pamilya natin. Guilt, perhaps. It's a noble trait, but sometimes, it can be mistaken for something else. Umiti ito ng makahulugan. He's a good man, Cheska. Pero ang mundo niya at ang mundo mo, hindi kailanman magtatagpo. He belongs with me. At ikaw, you belong to your charming little bakery. Natapos ang kanilang pag-uusap. Naiwan si Cheska sa mesa, nakatitig sa kapeng hindi niya ginalaw. Ang kwento ni Beatrice ay napakalohikal. Napakakapanipaniwala. Mas kapanipaniwala kaysa sa isang kwentong diwata tungkol sa isang siyi na umiibig sa isang simpleng panadera. Bumalik siya sa panaderya, ang isip ay gulong-gulo. Pinilit niyang magtrabaho, pero ang mga salita ni Beatrice ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Posible kaya? Posible kayang ang buong buhay niyang paniniwala tungkol sa kanyang ama, na ito'y isang biktima, ay isang kasinungalingan. Gabi na. Dahil sa hindi mapakali, naisipan niyang linisin ang lumang bodega sa likod ng panaderya, isang lugar na matagal na nilang hindi nabubuksan. Habang nag-aalis ng mga lumang kahon at gamit, may nahulog mula sa isang mataas na estante. Isang maliit na bowl na gawa sa kahoy. Maalikabok ito at luma na. Ang kandado nito ay kalawangin na pero hindi nakasara. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang litrato, mga resibo, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwaderno na balot sa itim na katad. Isang journal. Ang journal ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Ang sulat ng kanyang ama ay pamilyar. Binasa niya ang tungkol sa mga unang taon ng panaderya, ang mga pangarap nito para kay Cheska at sa kanyang ina. At pagkatapos, nabasa niya ang tungkol sa partnership nito sa matalik niyang kaibigan, si Ricardo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa marating niya ang mga huling entry. Ang sulat kamay ay naging magulo, tila isinulat ng nagmamadali at may panginginig. Mga salita tungkol sa creative differences, missing funds, altered documents. At pagkatapos, ang huling-huling entry, isinulat sa isang buong pahina, ang tinta ay kumalat dahil sa mga patak ng luha. O pawis? Ricardo, pinagkatiwalaan kita. Sinira mo ako. Nakatayo si Cheska sa gitna ng maalikabok na bodega, hawak-hawak ang journal ng kanyang ama. Ang bawat salita sa huling pahina ay parang isang punyal na paulit-ulit na tumatark sa kanyang puso. Ricardo, pinagkatiwalaan kita. Sinira mo ako. Ito ang katotohanan. Hindi ang bersyon ni Beatrice na puno ng kunwaring awa, o ang kwento ni Calvin na puno ng romansa. Ito ang purong, masakit, at hindi maikakailang katotohanan, isinulat ng kamay ng kanyang sariling ama. Dali-dali niyang binalikan ang mga naunang pahina. Binasa niya ang bawat detalye. Ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na nangarap buuin ang isang maliit na food empire. Ang kanyang ama ang puso at kaluluwa ng kusina, si Ricardo de Villa ang utak sa negosyo. Ang ama niya, sa kanyang tiwala, ay ipinagkatiwala ang lahat ng papeles at pinansyal na aspeto sa kaibigan nito. At doon nagsimula ang lason. Mga dokumentong pinalitan. Mga pondong nawawala. Mga utang na bigla na lang lumitaw sa pangalan ng kanyang ama. Si Don Ricardo, ang taong itinuring niyang kapatid, ay unti-unting inagaw ang lahat, iniwan ang kanyang ama na baon sa utang at kahihiyan. Ang utang na kanilang binabayaran ngayon ay hindi utang ng pasasalamat, ito ang huling pako sa kabaong ng pangarap ng kanyang ama. Ito ang bayad sa katahimikan. Habang binabasa niya, ang mga piraso ng kanyang alaala ay nagsimulang magkadugtong-dugtong. Ang biglaang pagiging malungkutin ng kanyang ama. Ang mga gabing hindi ito makatulog. Ang mga luhang nakita niyang patagong pinupunasan ng kanyang ina. Ang biglaang atake sa puso na kumuha sa buhay nito, na sabi ng doktor ay pinalala ng matinding stress. Hindi iyon stress. Iyon ay durog na puso. Iyon ay pagkakanulo. Isinara ni Cheska ang journal. Ang kanyang mga luha ay natuyo na.
Ang napalit dito ay isang nagangalit na apoy ng galit, isang galit na mas malalim at mas madilim kaysa sa naramdaman niya dati. Hindi na ito galit sa isang aroganteng Z. Ito ay galit para sa nawalang buhay ng kanyang ama. Para sa ninakaw na kinabukasan ng kanyang pamilya. At si Calvin. Ang mga guhit. Ang mga pagtatapat. Ang halos magkadikit na mga labi. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking, maganda at nakamamatay na kasinungalingan. Ang pag-ibig nito ay hindi isang pag-ibig na isinilang mula sa paghanga, kundi isang pag-ibig na nabahira ng dugo at kasalanan ng kanyang ama. Ang paglapit nito sa kanya ay hindi isang desperadong paraan para sa pag-ibig, kundi marahil isang paraan para pagbayaran ang kasalanan ng pamilya nito. Isang paraan para patahimikin ang sarili nitong konsensya. Ang pag-ibig nito ay isang insulto. Isang biro ng tadhana na nilalaro sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Kinabukasan, hindi siya nagdala ng kahon ng tinapay. Ang tanging dala niya ay ang itim na journal at ang itim na sketchbook. Ang dalawang aklat na nagsasalaysay ng dalawang magkasalungat na kwento. Pumasok siya sa De Villa Holdings na parang isang bagyo. Hindi na niya pinansin ang bati ng receptionist. Dumiretso siya sa elevator, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang dekadang sakit at pagdurusa. Pagbukas ng pinto ng opisina, nandoon si Calvin, nakatayo malapit sa bintana, naghihintay. Nang makita siya nito, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na puno ng pag-asa, isang ngiti na hindi alam ang paparating na delubyo. Cheska, sabi nito, ang boses ay malambing. Naghintay ako sayo. Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng diretso patungo dito. Huminto siya sa harap nito, tinitigan ito ng diretso sa mata, hinayaan itong makita ang lahat ng sakit at galit na nag-aalab sa loob niya. Ano ng problema? Tanong ni Calvin, ang ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-aalala. May nangyari ba? Sa halip na sumagot, inihagis ni Cheska ang dalawang aklat sa dibdib nito. Ang itim na journal ng kanyang ama at ang itim na sketchbook ni Calvin. Ang dalawang ebidensya ng kanilang mga kasinungalingan. Nagulat si Calvin pero mabilis niyang nasalo ang mga ito. Tiningnan niya ang mga aklat, pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Cheska, ang mukha ay puno ng pagkalito. Ano to? Basahin mo, utos ni Cheska, ang boses ay malamig at walang emosyon. Basahin mo kung paano sinira ng tatay mo ang tatay ko. Basahin mo ang katotohanan sa likod ng utang na ginamit mo para lang makalapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Calvin. Tila sa isang iglap, naintindihan na niya ang lahat. Binuksan niya ang journal, ang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla habang binabasa ang mga salita ng ama ni Cheska. Nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Cheska dati, purong pagkagimbal at sakit. Cheska! Hindi ko to alam. Maniwala ka, hindi ko alam di. Hindi mo alam, tumawa si Cheska. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. O ayaw mo lang alamin? Mas madaling umibig sa anak ng taong sinira ng pamilya mo kung magbubulag-bulagan ka, di ba? Hindi, Cheska, hindi ganoon. Ito ba ang pag-ibig na sinasabi mo? Sigaw ni Cheska, ang mga luha ay muling bumuhos, mga luhang puno ng galit. Itinuro niya ang sketchbook. Isang kasinungalingan na itinayo sa libingan ang tatay ko. Ang bawat guhit mo sa akin, ang bawat salita mo, lahat yan, duguan. Patawarin mo ako, pakiusap ni Calvin, humakbang palapit, pero umatras si Cheska na parang napaso. Patawad, umiling si Cheska, ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Hindi mo alam kung ano nang hinihingi mo. Tumingin siya sa mga mata nito sa huling pagkakataon. Huwag ka nang magpapakita sa akin, sabi niya, ang bawat salita ay isang pangako, isang sumpa. Tapos na tayo, Calvin. Tapos na ang lahat. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya. Iniwan niya si Calvin na nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian, hawak-hawak ang dalawang aklat na sumira sa kanilang dalawa. Naglakad siya palabas, hindi lumingon, kahit na naririnig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang papalayo ay isang hakbang papalayo sa kasinungalingan, ngunit isa ring hakbang patungo sa isang mas malalim at mas madilim na kalungkutan. Nawala na ang lahat. Ang pag-asa. Ang tiwala. Ang pag-ibig na akala niya ay nagsisimula pa lang.
Lahat ay abo na. Nang sumarado ang pinto at lamunin ng katahimikan si Calvin, pakiramdam niya igumuho rin ang sahig na kanyang kinatatayuan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina, hawak-hawak ang dalawang itim na aklat. Ang sketchbook niya ay magaan, puno ng mga pangarap at nararamdaman. Ang journal ng ama ni Cheska ay mabigat na parang isang lapida. Napaupo siya sa kanyang silya, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Muli niyang binuksan ang journal. Binasa niya ang bawat salita, bawat pangusap, hanggang sa ang mga letra ay nagsimulang manlabo sa kanyang paningin. Ang kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa pagkakanulo. Ang dahan-dahang pagwasak sa isang mabuting tao. Ang kasalanan ng kanyang ama. Ang buong buhay niya, ang pangalang de Villa na buong pagmamalaki niyang dinadala, ang imperyong pinagsikapan niyang palagin para makuha ang respeto ng kanyang ama, lahat ay itinayo pala sa ibabaw ng kasinungalingan at pagnanakaw. Ang bawat tagumpay niya ay nabahira ng dugo. Ang bawat pisong kinita nila ay may katumbas na luhang pumatak mula sa pamilya Reyes. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang sakit. Hindi na para kay Cheska, kundi para sa lalaking nagturo sa kanya ng lahat ng bagay, maliban sa isa, ang maging isang mabuting tao. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang dalawang aklat, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at nilisan ang gusaling dati isimbolo ng kanyang kapangyarihan. Nagmaneho siya ng mabilis, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga guhit na lang sa kanyang paningin. Isa lang ang kanyang patutunguhan. Ang mansyon ng mga de Villa. Ang pugad ng lahat ng kasinungalingan. Pabalibag niyang ipinarada ang kotse sa harap ng malaking pinto. Pumasok siya sa loob, hindi pinapansin ang gulat ng mga katulong. Natagpuan niya ang kanyang ama sa library, nakaupo sa paborito nitong silyang balat, nagbabasa ng dyaryo na maihawak na isang baso ng brandy. Calvin, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Tanong ni Don Ricardo, bahagyang inis sa biglaang pagdating ng anak. Hindi sumagot si Calvin. Naglakad siya patungo sa antigong mesa sa gitna ng silid at malakas na inihagis dito ang journal ng ama ni Cheska. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Ano yan? Tanong ng matanda, ibinaba ang kanyang baso. Ang buhay na sinira mo, malamig na sagot ni Calvin. Ang katotohanan na pilit mong ibinaon sa limot. Kunot noong kinuha ni Don Ricardo ang journal. Nang makita nito ang sulat kamay sa pabalat, isang kislap ng pagkabigla at takot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Kalokohan! Saan mo nakuha ang basurang to? Mula sa anak ng lalaking tinawag mong kaibigan, mariing sabi ni Calvin. Ang babaeng mahal ko. Ang babaeng iyon, tumayo si Don Ricardo, ang boses ay tumaas, puno ng galit. Sinabi ko na sayo. Isa siyang distraksyon. Lalasunin niya ang isip mo laban sa sarili mong pamilya. Lason, tumawa si Calvin, isang tawang walang kagalakan. Ikaw ang lason, Dad. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng to. Kinuha niya ang journal at binuklat ito. Basahin mo. Ricardo, pinagkatiwalaan kita. Sinira mo ako. Mga salita yan ng isang taong namatay ng dahil sayo. Kasalanan niya iyon. Mahina siya, sigaw pabalik ni Don Ricardo. Hindi siya mahina. Masyado siyang nagtiwala. Inihagis muli ni Calvin ang journal sa mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang sarili niyang sketchbook. Ito, sabi niya, ang boses ay basag na. Ito ang naramdaman ko para sa kanya. Bawat guhit, bawat linya totoo. Pero ngayon, lahat ng ito wala ng halaga. Dahil sa ginawa mo. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang anak na palagi niyang itinutulak, hinahamon, minamaliit. Ngayon, nakikita niya rito ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati, isang lalaking durog ang puso. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo ng matanda ay nagsimulang gumuho. Napaupo siya pabalik sa kanyang silya, tila biglang nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Calvin ang kanyang ama, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang matanda at pagod na lalaki. Natakot ako, mahinang sabi ni Don Ricardo, nakatingin sa kawalan. Noong una, kasakiman lang iyon. Ang pagnanasang umangat. Pero nang magtagumpay ako, natakot ako na malaman ng lahat. Na baka bumalik siya.
Kaya't sinigurado kong hindi na siya makakabangon. Huminga siya ng malalim. At nang malaman kong nagkakagusto ka sa anak niya, lalo akong natakot. Ayokong madamay ka sa kasalanan ko. Ayokong masaktan ka dahil sa nakaraan. Kaya sinubukan kitang ilayo. Tiningnan niya si Calvin, ang mga matay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Nabigo ako sa lahat ng paraan. Nakatayo lang si Calvin, nakikinig. Ngunit walang awa o pagpapatawad sa kanyang puso. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Ang pag-amin ng kanyang ama ay huli na. Tapos na ako, kalmadong sabi ni Calvin. Ayoko na ng kahit anong parte sa imperyong ito. Ayoko na ng pangalan. Ayoko na ng pera. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang kanyang amang basag at nag-iisa sa gitna ng library na puno ng mga aklat at anino. Hindi umuwi si Calvin. Tumawag siya sa kanyang abogado at nagpatawag ng isang agarang pulong. Sa loob ng isang oras, sa malamig at tahimik na conference room, idinikta niya ang kanyang mga huling utos bilang isang devilla. Isang kasulatan ang kanyang pinagawa. Isang kasulatan na nagsasaad na ang lahat ng utang ng pamilya Reyes sa De Villa Holdings ay kanselado na. At ang titulo ng lupa at ng gusali kung saan nakatayo ang Panaderia de Ciel ay opisyal at legal nang inililipat sa pangalan ni Chelsea Reyes. Walang kapalit. Walang kondisyon. Ito na lang ang tanging paraan. Isang maliit at hindi sapat na kabayaran para sa isang buhay na nawala. Hating gabi na nang marating niya ang tahimik na kalsada sa Quezon City. Pinatay niya ang makina ng kanyang kotse at pinagmasdan ang panaderya mula sa malayo. May isang ilaw na nakabukas sa loob, isang mainit at dilaw na liwanag na tila nangungutya sa lamig at dilim ng kanyang buhay. Dala ang isang malaking brown na envelope, bumaba siya ng kotse. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya kumatok. Wala siyang karapatan. Maingat niyang isinilid ang envelope sa mailbox sa gilid ng pinto. Sumandal siya sa pader at tinitigan ang bintana na may ilaw sa huling pagkakataon. Isang anino ang dumaan. Siya iyon. Si Cheska. Kahit anino lang, sapat na iyon para muling madurog ang kanyang puso. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa kadiliman ng gabi. Tinatanggap na niya ang lahat. Nawala na si Cheska sa kanya, magpakailanman. At kasama nito, nawala na rin ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi para kay Cheska. Hindi siya lumabas ng panaderya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang panaderya, na dati kanyang kanlungan, ay naging kanyang kulungan. Ang amoy ng tinapay na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayon nagpapaalala lang sa kanya ng lahat ng nawala. Ang galit niya ay unti-unting humupa at ang naiwan ay isang malawak na karagatan ng kalungkutan. Galit siya sa mga De Villa para sa ginawa nila sa kanyang ama. Pero sa isang sulok ng kanyang puso, isang maliit at makasalanang bahagi, hinahanap-hanap niya si Calvin. Ang mga mata nito, ang boses nito, ang init ng kamay nito, at kinamumuhian niya ang sarili niya para doon. Paano niya hahanapin ang isang taong bahagi ng kanyang pinakamalaking bangungot? Sa 3 araw, pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang magpatuloy. Para sa kanyang ina. Para sa alaala ng kanyang ama, ang totoong alaala nito, hindi ang sinirang bersyon ng mga De Villa. Habang nagwawali sa harap ng tindahan, napansin niya ang isang malaking brown envelope na nakausli mula sa kanilang luma at bihirang gamiting mailbox. Kunot noon niya itong kinuha. Wala siyang inaasahang sulat. Nang makita niya ang logo ng isang kilalang law firm sa sulok, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba iyon? Ang huling formalidad bago tuluyang kunin ang lahat sa kanya? Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang envelope. Sa loob ay isang makapal na salansa ng mga dokumento. Ang una niyang nakita ay isang sulat. To Ms. Chelsea Reyes, basa niya. This is to formally inform you that as of this date, all outstanding debts of the Reyes family to De Villa Holdings have been officially cancelled and considered paid in full. Natigilan si Cheska. Anong kalokohan ito? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Furthermore, enclosed is the original land title for the property located at, now legally and officially transferred under your name,
free of any liens and encumbrances. This transfer is absolute and irrevocable. Nabitawan niya ang sulat. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Kinuha niya ang isa sa mga dokumento. Isang titulo. Ang titulo ng kanilang lupa at sa ilalim, nakasulat ang kanyang buong pangalan, Chelsea N. Reyes. Napaupo siya sa isang upuan. Hindi niya maintindihan. Bakit? Paano? Nilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng panaderya. Ang mga pader na saksi sa kanyang pagkabata. Ang mga oven na pinagpagura ng kanyang mga magulang. Ang bawat silya at mesa. Ligtas na. Sa kanya na. Pero hindi siya masaya. Sa halip na kagalakan, isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ito ang kabayaran. Ang kabayaran para sa buhay ng kanyang ama. Ang kabayaran para sa durog niyang puso. Isang transaksyon. At sa mundong ito, lahat ay palaging transaksyon. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para sa kanyang ina. At umiyak siya para sa lalaking may malulungkot na mata, na sa huli ay tinupad ang pangako nitong hindi ito tulad ng iniisip niya. Sinakripisyo nito ang lahat. Napatingin siya sa isang lumang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Nakangiti ito, bata pa at puno ng pangarap. Tay, bulong niya sa hangin, ano po nang gagawin ko? Parang narinig niya ang sagot sa ihip ng hangin na pumasok sa bintana. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka. Ang pagkamuhi sa mga Devilla ay hindi na magbabalik sa kanyang ama, pero sisirain nito ang kinabukasan niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot pero tama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Calvin. Nagring ito ng nagring, ngunit walang sumagot. Inilipat ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng panaderya at sumakay sa kanyang van, na naayos na pala nang hindi niya alam kung paano, marahil isa na namang tahimik na gawa ni Calvin. Nagmaneho siya papuntang Makati sa Devilla Holdings. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na siya galit. Siya ay nag-aalala. Sorry, ma'am, pero wala na po si Sir Calvin dito, sabi ng receptionist, ang boses ay puno ng paggalang at lungkot. He resigned 3 days ago. Nag-resign? Sunod niyang pinuntahan ang address ng penthouse ni Calvin. Ang gwardiya sa lobby ay umiling. Naka-move out na po si Sir Calvin, ma'am. Kahapon lang po. Nawawala siya. Si Calvin ay naglalaho na parang bula. Sa kanyang desperasyon, naisip niya ang isang tao na marahil ay may alam. Si Beatrice Madrigal. Tinawagan niya ang opisina nito at nagpumilit na makausap ito. Sa kanyang pagkagulat, pumayag ito. Nagkita sila sa parehong coffee shop. Ngunit ngayon, wala na ang pang-aasar sa mga mata ni Beatrice. Ang napalit dito ay isang pagod na paghanga. So, you won, sabi ni Beatrice, walang pait. He gave up everything for you. The company, his name, his future. Lahat. Nasaan siya? Diretsong tanong ni Cheska. Ngumiti si Beatrice ng malungkot. Hindi ko alam. At kahit alam ko, sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? He chose you. The least I can do is respect his decision to disappear. Nawalan na ng pag-asa si Cheska. Akmang aalis na siya nang may maalala. Ang sekretarya ni Calvin. Ang lalaking laging nakabuntot dito. Hinanap niya ang pangalan nito sa direktoryo ng kumpanya at tinawagan. M. Santos. Yes? Who's this? Ako po si Cheska Reyes. Pakiusap, kailangan ko lang malaman kung nasaan si Calvin. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Hindi ko dapat sabihin to, Gina Reyes. Pero utang ko sa kanya ang lahat. At sa nakikita ko, mukhang may utang din siya sa'yo. Ibinigay ni Eng Santos ang isang address. Hindi sa Maynila. Hindi sa isang kilalang syudad. Isang maliit na bayan sa isang probinsya sa may dalampasigan. Isang lugar na malayo sa lahat. Isang lugar kung saan pwedeng magtago ang isang taong gustong takasan ang mundo.
Nang hindi nag-aalinlangan, bumalik si Cheska sa kanyang van, inilagay ang address sa kanyang phone. Sinimulan niya ang makina. Hahanapin niya si Calvin de Villa. At sa pagkakataong ito, siya naman ang hindi susuko. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Inabot ng halos 6 na oras si Cheska, nilisan niya ang magulong syudad at pumasok sa mga kalsadang napapalibutan ng lunti ang mga bukirin at asul na karagatan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng kanyang van ay nagbago, naging sariwa, maalat at malinis. Isang malaking kaibahan sa mausok na hangin ng Maynila. Narating niya ang maliit na bayan ng San Felipe paggabi na. Isa itong tahimik na lugar kung saan ang buhay ay tila mas mabagal. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal at itinuro siya sa isang maliit na kalye malapit sa dalampasigan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan. Paano kung mali ang address? Paano kung hindi niya ito makita? Paano kung makita niya ito, anong sasabihin niya? Sa dulo ng kalye, may isang maliit na panaderya. Hindi ito kasing ganda ng panaderya de Ciel, pero mayroon itong sariling kagandahan. Ang pangalan nito, na nakapinta sa isang kahoy na karatula, ay simple lang, Panaderya sa Baybay. Ipinark ni Cheska ang kanyang van sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog. Pinatay niya ang makina at pinagmasdan ang lugar. May ilang customer na pumapasok at lumalabas, dala-dala ang mga supot ng pandesal. May isang matandang mag-asawa na nakaupo sa labas, nagkakape habang nagkukwentuhan. Ang buong eksena ay payapa. Normal. At pagkatapos, nakita niya siya. Lumabas siya mula sa loob ng panaderya, may daladalang isang sako ng harina sa kanyang balikat. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting sando na may mga mansa ng harina at isang kupas na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga braso, na dati ilaging nakatago sa ilalim ng long sleeves, ay ngayon ay kitang-kita, malakas at may mga bakas ng trabaho. Inilapag niya ang sako ng harina sa isang sulok, at pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim, nakatingin sa papalubog na araw sa dagat. At sa sandaling iyon, nakita ni Cheska ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita kay Calvin de Villa, kapayapaan. Wala na ang bigat ng isang imperyo sa kanyang mga balikat. Wala na ang maskara ng isang malamig na si. Ang lalaking nakatayo roon ay isang simpleng tao, pagod mula sa maghapong trabaho, na nasisiyahan sa simpleng ganda ng paglubog ng araw. Bumaba si Cheska ng van. Ang kanyang mga binti ay tila naging manhid. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay isang labanan sa pagitan ng takot at pag-asa. Pumasok siya sa loob ng panaderya. Ang amoy ay pamilyar, isang halo ng bagong lutong tinapay at lebadura. Mainit sa loob. Isang matandang babae ang umiti sa kanya mula sa likod ng counter. Ineng, anong sayo? Hindi siya nakasagot. Dahil sa sandaling iyon, pumasok si Calvin mula sa likod, pinupunasan ang kanyang mga kamay na puno ng harina sa isang tuwalya. Nag-angat siya ng tingin, at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Cheska. Natigilan si Calvin. Ang tuwalya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang mga customer, ang matandang babae sa counter, ang tunog ng mga alon sa labas, lahat ay naglaho. Tanging sila na lang dalawa ang natira. Walang nagsalita. Nakatitigan lang sila. Ang mga mata ni Calvin ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat, halo ng saya at sakit. Ang mga mata ni Cheska ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Cheska Lee. Sa wakas, nabasag ni Calvin ang katahimikan. Ang pangalan niya ay isang bulong, isang tanong. Paano mo ako nahanap? Hindi sumagot si Cheska. Sa halip, lumapit siya sa counter, kumuha ng isang malinis na apron na nakasabit doon, at dahan-dahang lumakad palapit kay Calvin. Huminto siya sa harap nito, napakalapit na halos ramdam na niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Itinaas niya ang apron at inilahad ito sa kanya. Mukhang kailangan mo ng tulong, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit malinaw. Tiningnan ni Calvin ang apron, pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya, ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Ngumiti si Cheska, isang maliit at malungkot na ngiti. Marunong din naman akong magmasa ng harina, alam mo ba iyon?
At sa mga salitang iyon, gumuho ang huling depensa ni Calvin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngumiti siya pabalik, sa unang pagkakataon, isang ngiting totoo, walang halong pagpapanggap, walang bigat. Isang ngiting puno ng pasasalamat at pag-asa. Pinapatawad mo na ba ako? Tanong niya, ang boses ay basag, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong pero natatakot siyang marinig ang sagot. Ang tanong ni Calvin ay nanatiling nakabitin sa mainit na hangin ng panaderya, sa pagitan ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng alat ng dagat. Tinitigan siya ni Cheska, ang mga mata nito ay hinahanap ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa. Pinapatawad mo na ba ako? Umiling si Cheska ng dahan-dahan. Nakita niya ang panandaliang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Calvin at mabilis niyang idinugtong ang kanyang mga salita. Hindi natin mababago ang nakaraan, Calvin, sabi niya, ang boses ay malumanay. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na magaspang na ngayon dahil sa trabaho, hindi na ang malambot na kamay ng isang si. Hindi mabubura ng pagpapatawad ang sakit. Hindi nito maibabalik ang tatay ko. Huminga siya ng malalim. Pero pwede nating simulang muli ang ngayon. Isang bagong pag-unawa ang sumilay sa mga mata ni Calvin. Hindi ito pagpapatawad na parang isang magic word na buburahin ang lahat. Ito ay isang pagtanggap. Isang desisyon na humakbang pasulong, dala-dala ang mga sugat, pero magkasama. Tumango si Calvin, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Cheska na parang ito ang tanging bagay na totoo sa mundo. Hindi na sila nag-usap pa. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Sa harap ng nagtatakang tingin ng matandang may-ari ng panaderya, isinuot ni Cheska ang apron. Kumuha siya ng harina at nagsimulang magmasa sa isang malaking mesang kahoy. Sumunod si Calvin at sa isang tahimik na ritmo, magkatabi silang nagtrabaho. Ang kanilang mga kamay, isa-isa na'y nasanay at isa ay natututo pa lang, ay gumalaw na parang isang sayaw. Dito, sa maliit na panaderya sa tabi ng dagat, nagsimula silang buuin muli ang kanilang kwento, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng harina, tubig at pagkakaisa. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip. Nanatili si Cheska sa San Felipe. Umupa siya ng isang maliit na kwarto malapit sa panaderya. Araw-araw, sabay silang gumigising bago pa man sumikat ang araw. Magkasama silang nagmamasa ng tinapay, nagluluto ng pandesal, at nag-aasikaso ng mga customer. Sa mga sandaling iyon, unti-unti nilang nakilala ang totoong isa't isa. Nakita ni Cheska ang isang Calvin na masayahin, na kayang makipagbiruan sa mga mangingisda, na matyagang nagpapaturo sa kanya kung paano gumawa ng perpektong ensaymada. Nakita naman ni Calvin ang isang Cheska na kayang tumawa ng malakas, na mahilig kumanta habang nagtatrabaho, na may pusong kasing init ng oven na kanilang ginagamit. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dinala siya ni Calvin sa dalampasigan. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Masaya ka ba dito? Tanong ni Cheska. Tumingin si Calvin sa kanya, ang mga mata'y sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Sa buong buhay ko, akala ko ang kaligayahan ay nasa tuktok. Nasa pinakamataas na gusali, sa pinakamalaking yaman. Pero mali pala ako. Hinawakan niya ang kamay ni Cheska. Ang kaligayahan pala ay kapayapaan. At ang kapayapaan ko ay nasaan ka man. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang araw, bumalik sila sa Maynila. Hindi para manatili, kundi para bisitahin ang Panaderia de Ciel. Ang panaderya ay masigla at puno ng buhay. Kumuha si Cheska ng mga taong magpapatakbo nito, mga taong pinagkakatiwalaan niya mula sa kanilang komunidad. Sa huling gabi nila sa syudad, dinala siya ni Calvin sa isang parke. Walang magarbong restaurant, walang mamahaling regalo. Umupo lang sila sa isang bench sa ilalim ng mga bituin. Cheska, sabi ni Calvin, ang boses ay seryoso. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang maliit na kahon ng cupcake. Ang parehong tres leches cake na huling dinala ni Cheska sa kanyang opisina. Noong araw na umalis ka, sabi niya, hindi ko kinain to, itinago ko. Dahil para sa akin, ito ang simbolo ng pag-asa. Ang unang pagkakataon na hindi mo ako sinumpa. Binuksan niya ang kahon. Sa ibabaw ng cake, sa halip na isumpa, ay may isang maliit na susi na gawa sa asukal.
Hindi ko kayang ibalik ang mga ninakaw ng pamilya ko sa'yo, sabi ni Calvin, ang mga mata ay puno ng emosyon. Pero maibibigay ko sa'yo ang susi sa lahat ng natitira sa akin. Ang susi sa puso ko. Sa buhay ko. Sa kinabukasan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cheska. Chelsea Reyes, gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging panadero mo habang buhay. Umiiyak na tumawa si Cheska. Tumango siya. Calvin. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang huling eksena ay nagbubukas 1 taon pagkatapos. Magkahawak kamay silang nakatayo sa harap ng Panaderia de Ciel sa Quezon City. Ang karatula ay bago at mas maliwanag. Ang tindahan ay puno ng mga taong masayang kumakain at nagtatawanan. Ang hangin ay puno ng amoy ng pag-asa. Humarap si Calvin kay Cheska at ngumiti. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang kamay nito sa kanyang tiyan na ngayon ay malaki na at may umbok. Isang bagong buhay. Isang bagong simula na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Mahal kita, bulong ni Calvin. Mahal din kita, sagot ni Cheska, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Magkasama, tiningnan nila ang kanilang panaderya, ang kanilang langit sa lupa. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa utang, sa galit at sa kasinungalingan. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapatawad. Natagpuan nila ang lakas na magsimulang muli, na patunayang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong kinabukasan, magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Cheska at Calvin. Isang kwentong itinayo sa mga abo ng nakaraan at diniligan ng pag-asa para sa isang bagong umaga. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, na tumawa, umiyak at kinilig kasama ng ating mga bida, maraming salamat. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salita at sa bawat eksena. Habang isinusulat ko ang kwento ni Cheska at Calvin, iisa lang ang laging nasa isip ko, na ang buhay ay hindi perpekto. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa isang paraan na parang fairy tale. Nagsisimula ito sa sakit, sa pagkakamali at sa mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa kakayahang maghilom, umunawa at higit sa lahat, sa desisyong magsimulang muli. Ang kwentong ito ay isang paalala na lahat tayo ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit hindi nito dapat diktahan ang ating kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang susi na magpapalaya sa atin mula sa bigat ng galit. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kayang maging isang maliit na ilaw sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sana'y may isang piraso ng kwento ni Cheska at Calvin na naiwan sa inyong mga puso. At ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Mula sa akin na buong pusong nagpapasalamat, paalam.